Sa lahat ng biyahe, ang papuntang Maynila lamang ang hindi ko iniiwasan. Isang batikang kapitan ng Air France ang minsang nagsabi, masyadong personal ang mga Pilipino. Hindi sila direkta kung kumilos, palaging binabalot sa pakikisama at pakiusap ang tunay nilang intensyon. Dati, ganito rin ang kanyang pananaw. Ngunit nang siya ay atasan na pangunahan ang ruta patungong Maynila at mapilitang bumisita sa Pilipinas, ang kanyang buong pananaw sa buhay ay lubusang nayanig. Hindi lamang ang teknolohiya ang gumulat sa kanya. Ang imahe ng isang maintenance crew na kanyang natagpuan sa tarmac sa kalaliman ng gabi at ang isang pangungusap na binitawan ito ang tumagos ng malalim sa kanyang puso. Ano nga ba ang nangyari? Matapos basahin ang kwentong ito, gugustuhin mo ring magbuhos ng iyong puso sa mga sulok kung saan walang sino mang nakatingin. Pakiusap, basahin mo ito hanggang sa huli. Ang umaga sa Charles de Gaulle Airport sa Paris ay palaging balot sa abalang kapaligiran. Sa gitna ng manipis na hamog sa runway, isa-isang nagtitipon ang mga piloto ng Air France sa briefing room. Ito ay isang umaga na tanging amoy ng kape at tunog ng mga yabag lamang ang maririnig. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang tensyon sa hangin. Si Jean-Pierre Dubois ay isang 45 taong gulang na kapitan na may 80 na pang taon ng karanasan. Mayroon siyang matikas na tindig at kakayahang manatiling kalmado sa anumang masamang panahon. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Ang mga flight na kanyang pinamumunuan ay palaging perpekto, episyente at higit sa lahat, tumpak na parang makina. Ito ang kanyang pilosopiya sa pagpapalipad. Ang kanyang ama ay isang dating piloto ng French Air Force na nagturo sa kanya mula pagkabata. Ang pagpipiloto ay ang perpektong pagkontrol sa makina. Hindi kailangan ng emosyon. Lumaki siya sa anino ng kanyang ama at isinapuso ang aral na ito. Bagamat payapa ang kanyang buhay, kasama ang asawang si Sophie at ang kanilang 2 anak tuwing weekend, sa trabaho, hindi siya pumapayag sa kahit katiting na kompromiso. Ito ang dahilan kung bakit si Anton, ang operations head, ay tumayo sa harapan upang ianunsyo ang flight plan. Ang mga pangalan ng ruta tulad ng New York at Singapore, kasama ang mga nakatalagang kapitan, ay isa-isang binasa. Si Jean-Pierre ay nakayuko sa kanyang schedule, walang imik na nagsusulat. Ito sana ay isang ordinaryong pulong lamang. Susunod, para sa unang biyahe sa Marso 15, ang ruta patungong Maynila, bahagyang napalunok si Antoine. Saglit na tumahimik ang buong silid. Nais kong ibigay ito kay Kapitan Jean-Pierre. Sa sandaling iyon, tila huminto ang hangin sa silid. Ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na napabaling kay Jean-Pierre. Hindi iyon mga tingin ng pagbati. Ito ay isang halo ng awa, simpatya, at isang di maipaliwanag na pakiramdam. Si Mark, na katabi niya, ay napasinghap ng bahagya. Ang awkward na katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Kawawa naman, narinig ang isang bulong sa gitna ng katahimikan. Nagtaka si Jean-Pierre. Bakit ganito ang reaksyon ng lahat? Delikado ba ang ruta o may espesyal na problema? Hindi niya maintindihan ang kakaibang kilos ng mga kasamahan. Pagkatapos ng pulong, hinabol ni Jean-Pierre ang senior captain na si Anton. Si Anton, 55 taong gulang, ay isang veterano na may higit 30 taon sa serbisyo. Siguradong may alam siya. Antoine, pwede ba kitang makausap sandali? Tawag ni Jean-Pierre. Huminto si Antoine at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng pagkairita na para bang alam na niya ang mangyayari. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Jean-Pierre. Gusto mong magtanong tungkol sa Pilipinas, hindi ba? Naunang sabi ni Antoine na parang paulit-ulit na niyang sinagot ang tanong na ito. Oo. Bakit ganoon na lang ang pag-iwas ng lahat? May problema ba? Naglakad si Antoine patungo sa bintana ng hallway, tanaw ang mga eroplanong sunod-sunod na lumilipad sa runway. Ang ugong ng mga makina ay maririnig mula sa malayo. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Antoine. Jean-Pierre, hindi mo pa alam. Ang biyahe sa Maynila ay hindi katulad ng ibang ruta. Anong pinagkaiba? Malakas ba ang turbulence? Mahirap ba ang air traffic control? Umiling si Antoine. Hindi teknikal na problema. Sa katunayan, sila ang may pinakamabait na kontrol, ang pinakamakataong ruta. Pero sa isang banda, ito ay napakadelikado. Napakunot noo si Jean-Pierre.
Mabait pero delikado? Ano ang ibig sabihin noon? Mayroong komplikadong emosyon sa mukha ni Antoine na mahirap ipaliwanag sa salita. Hindi mo talaga maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Pagpapatuloy niya, ang masasabi ko lang, ang sinumang lumipad sa ruta ng Maynila ay maaaring hindi makasanayan ang kapaligiran nila o nagpakita siya ng isang makahulugang ngiti o gugustuhin mong bumalik ng paulit-ulit. Anong ibig mong sabihin? Maniwala ka man o hindi, babaguhin ng ruta sa Pilipinas ang isang bagay sa loob mo at iyon ang nakakatakot. Tumingin si Antoine sa labas. Hindi ko alam kung alin ka sa dalawa, pero siguradong may magbabago sa'yo. Iyon lang ang tiyak. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Jean-Pierre. Babaguhin ang isang bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi teknikal, hindi kontrol. Isang bagay na hindi niya mawari. Nang gabing iyon, binuksan niya ang kanyang laptop sa bahay at nagsimulang magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Mga review tungkol sa NAIA, ang air traffic control ng Pilipinas, ang katangian ng mga Pilipino. Sa screen, lumitaw ang mga salitang hospitable, convenient, warm, strong sense of community, pakikisama. Ngunit, ibang emosyon ang namuo sa puso ni Jean-Pierre. Mula sa sala, narinig niya ang asawang si Sophie na nagliligpit ng pinagkainan. Napabuntong hininga si Jean-Pierre habang nakatitig sa screen. Sophie, may oras ka ba? Bakit? Anong problema? Sagot ni Sophie mula sa kusina. Sa susunod na buwan, pupunta ako ng Maynila. Aba, maganda yan. Narinig ko masigla daw ang lugar na yon at masasarap ang pagkain. Mapait na ngumiti si Jean-Pierre. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta. Masyadong pinapahalagahan ng mga Pilipino ang personal na relasyon. Hindi sila rasyonal kumilos. Palaging may pasensya na po. Puro para sa hiya at pakikisama. Ang sobrang kabaitan nila ay parang hindi propesyonal. Nagulat si Sophie, ngunit hindi na nagsalita. Narinig ko, pagpapatuloy ni Jean-Pierre, na mas inuuna nila ang pakikipagkapwa-tao kaysa sa mga patakaran. Hindi ba't kalaban iyon ng efficiency? Sana, kasing rational na lang natin silang mga Pranses mag-isip. Pero hindi naman masama ang pagiging makatao, di ba? Malumanay na sabi ni Sophie. Magkaiba ang pagiging mabait sa hindi pagiging propesyonal. Ang paghahalo ng emosyon sa trabaho ay nagpapalabo lang sa mga linya, sagot ni Jean-Pierre, nakatitig pa rin sa screen. Iyon ang kulturang hindi ko kinasanayan. Para kay Jean-Pierre, ang Pilipinas ay isang bansang mahirap intindihin. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng iba? Bakit mas inuuna ang relasyon kaysa sa absolutong lohika? Para sa isang taong lumaki sa French rationalism, ang kulturang ito ay tanda lamang ng kawalan ng kahusayan. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, lalong lumalakas ang kanyang pag-aalinlangan. Ang kakaibang reaksyon ng kanyang mga kasamahan, ang makahulugang salita ni Antoine at ang sarili niyang prejudice lahat ay naghalo-halo at lumikha ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Sa umaga ng kanyang pag-alis, inayos ni Jean-Pierre ang kanyang uniforme sa harap ng salamin. Ang mga insignia ay walang gusot, ang buhok ay maayos na nakasuklay. Ito ang dati niyang sarili. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at huminga ng malalim. Gawin mo lang ang dati mong ginagawa, sabi niya sa sarili. Sa airport, bago sumakay, nilapitan siya ng co-pilot niyang si Mark na may bakas ng kaba. Si Mark ay isang mahusay na co-pilot na nasa 35 taong gulang at ilang beses na niyang nakasama. Kapitan, handa na po ba kayo? Tanong ni Mark, may bahagyang panginginig sa boses. Huwag kang mag-alala, Mark. Gawin lang natin ang dati nating ginagawa. Kalmadong sagot ni Jean-Pierre, bagamat napansin niyang medyo matigas din ang sarili niyang boses. Naging maayos ang biyahe. Nilakbay nila ang kanlurang Europa, ang gitnang silangan at ang kalakhan ng Asya. Sa mahabang oras ng paglipad, paulit-ulit na sumagi sa isip ni Jean-Pierre ang Pilipinas. Ano kaya ang makikita niya sa islang iyon? At ano ang pagbabago na sinasabi ni Antoine? Sa wakas, pumasok sila sa Manila Flight Information Region. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jean-Pierre ang unang pagkagulat. Hindi ito teknikal na problema, kundi isang bagay na parang hangin mahirap ipaliwanag. Air France 316, this is Manila Control. Magandang hapon po. Maintain altitude 12,000 feet. Ang boses ng controller ay nakakagulat na mainit. Malinaw at direkta, pero ang pinakagulat niya,
ay ang tono hindi mekanikal, hindi rin sobrang kaswal, para kang kinakausap ng isang matagal ng kapitbahay. Mayroon itong kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Anong pinagkaiba nito sa kontrol ng ibang bansa? Roger, maintain 12,000. Air France 316, sagot ni Jean-Pierre. Sumunod ang mga instruksyon para sa ibang eroplano. Philippine Airlines, Cebu Pacific. Ang nakakamangha, lahat ng eroplano ay ginagabayan ng may perpektong koordinasyon. Hindi ito isang matigas na utos at pagsunod, kundi isang uri ng sabayang pagkilos. Ang lahat ng sasakyang panghimpapawid ay gumagalaw ng maayos at walang nasasayang na sandali. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kontrol. Pinakinggan ni Jean-Pierre ang mga usapan sa radyo. Bawat instruksyon ay maikli ngunit puno ng konsiderasyon. Walang bahid ng pagmamadali, ngunit ang pangkalahatang daloy ay napakabilis, efficiency at pagiging makatao magkasama. Ang bagay na inaakala niyang imposible ay natural na nangyayari dito. Air France 316, turn right heading 230. Distance to Naya, 80 kilometers. Roger, right turn heading 230. Nagkatinginan sila ng co-pilot niyang si Mark. Bakas din sa mukha nito ang pagkamangha. Napansin mo ba? Bulong ni Jean-Pierre. Sa ganitong karaming traffic, paano nila nagagawang ganito ka-smooth ang kontrol? Nakakamangha, Kapitan. Para bang lahat sila ay iisang pamilya, may pagkakaintindihan, sagot ni Mark. Pakiramdam ko, lahat ng eroplano ay nag-iingatan sa isa't isa. Tamang-tama ang deskripsyon. Hindi kaguluhan, kundi harmonia. Hindi kompetisyon, kundi pag-aalaga. Ang buong kalangitan ay tila isang malaking pamilya na kumikilos ng sabay-sabay. Nagsimula na ang final approach sa NAIA. Karaniwan, ito ang pinaka-tense na bahagi. Ngunit ang boses mula sa control tower ay may dalang kakaibang kapanatagan. Walang pagkabalisa, walang inis, walang mekanikal na lamig. Tanging payapang kumpiyansa at pag-aalala sa kapwa. Air France 316, cleared for final approach, runway 06, wind northeast. Welcome to the Philippines, you are cleared to land. Runway 06, cleared to land, Air France 316. Dahan-dahang lumapat ang eroplano sa runway, isang perpektong landing. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa lupa, napuno si Jean-Pierre ng isang kakaibang pakiramdam. Sa teknikal na aspeto, dapat ay pareho lang ito sa ibang airport. Bakit napakakomportable? Mayroong isang di maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging nasa bahay. Maging sa paglipat sa ground control, pareho ang naramdaman niya. Ang mga direksyon sa taxiway, sa parking bay, lahat ay walang nasayang na oras. Ngunit hindi mo mararamdaman na minamadali ka. Bawat utos ay may kalakip na pag-aalaga sa eroplano. Air France 316, proceed to parking bay C6. Salamat sa ligtas na biyahe. Ingat po. Ang huling mga salitang iyon ay gumulat kay Jean-Pierre. Ingat po, isang personal na pagbati sa gitna ng isang opisyal na komunikasyon. Hindi ito simpleng formula, kundi may kasamang tunay na pag-aalala. Pagdating ng eroplano sa parking bay at pinatay na ang makina, tinanggal ni Jean-Pierre ang kanyang headset at tumingin sa labas. Ang mga ground marshal ay nasa kanilang pwesto na. Nang makita niya ang kanilang kilos, napasinghap siya, napakasabay. Bawat kilos ay tuloy-tuloy at natural. Walang sobrang galaw, pero hindi ito kilos robot. Puno ito ng sigla ng tao. Bawat galaw ay may intensyon, may pag-iingat, at may kumpiyansa. Mark, tingnan mo sa labas, sabi ni Jean-Pierre. Bakit po, Kapitan? Ang galing ng kilos ng mga marshal. Parang matagal ng magkakaibigang nagtutulungan. Sumilip din si Mark sa bintana at napabuntong hininga. Oo nga po. At lahat sila, mukhang masisigla, walang pagod. Tama. Hindi nagmamadali, hindi rin nagpapabagal. Lahat ay nasa tamang oras, sa tamang ritmo. Ganito ba magtrabaho ang mga Pilipino? Isang maliit na tanong ang sumibol sa isip ni Jean-Pierre. Pagbaba ng eroplano, hindi sila sinalubong ng mga ground crew ng magarbong pagyuko, kundi ng isang tapat na tango at isang matamis na ngiti. Ang natural na interaksyong iyon ay nagpatigil kay Jean-Pierre. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang ang pagbating iyon ay mula sa puso. Walang harang ng ranggo. Welcome to Manila, sir.
Salamat po sa ligtas na paglalakbay, sabi ng isang staff sa matatas na Ingles, puno ng sinseridad ang mga mata. Salamat, sagot ni Jean-Pierre. Nagulat siyang marinig ang sariling boses na may kasamang init na hindi niya nakasanayan. Pagpasok sa terminal ng airport, isa pang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang kalinisan, ang liwanag, at ang masiglang kilos ng mga tao. Walang tumatakbo, pero walang nahuhuli. Lahat ay gumagalaw ng may sigla at katiyakan. Mayroong magaan na ingay at pakiramdam ng pagiging palakaibigan sa hangin. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon si Jean-Pierre na bisitahin ang NAIA Operations Control Center. Bahagi ito ng exchange program ng Air France at Philippine Airlines. Pagpasok pa lang niya, namangha na siya. Sa isang higanteng screen, libu-libong eroplano ang nakikita. Ang mga controller ay nakatutok sa maraming monitor. Ginagabayan ang mga eroplano na parang mga dalubhasang konduktor ng isang orkestra. Ngunit ang pinakatumatak sa kanya ay ang kanilang mga ekspresyon. May tensyon, pero walang pagkabalisa. May focus, pero mayroon ding kalmadong aura. Paminsan-minsan, nakikita niya ang palitan ng tingin ng magkakasama, isang senyas ng pagkakaintindihan. Isang senior controller ang lumapit sa kanya. Isang lalaking nasa 50s na may palakaibigang dating. Kapitan Dubois, welcome po. Ang ganda ng landing ninyo kahapon. Humanga po kaming lahat. Salamat. Napakahusay din ang paggabay ninyo. Tapat na sagot ni Jean-Pierre. Ngumiti ang controller na parang nag-aasikaso ng bisita. Hinahabol namin ang efficiency, pero para iyon sa isang dahilan, para makauwi ng ligtas ang bawat pasahero sa kanilang pamilya. Trabaho naming lumikha ng kalangitan kung saan panatag ang loob ng mga piloto. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Hindi efficiency para lang sa efficiency, kundi para makauwi ng ligtas. May malaking pagkakaiba. Hanggang ngayon, ang tingin ni Jean-Pierre sa efficiency ay bilis na parang makina. Pero iba ang sinasabi ng controller na ito. Nanggagaling ito sa pagpapahalaga sa pamilya, sa buhay. Mayroon ba talagang ganitong bagay? Pwede po ba akong magtanong? Sabi ni Jean-Pierre. Sige lang po. Bakit napakakalmado ng kontrol ninyo? Kahit abala, hindi kayo natataranta at lahat ay nagtutulungan ng maayos. Nag-isip sandali ang controller. Ang pagkataranta ay hindi nakakatulong, lalo lang nitong pinapasama ang sitwasyon kaya nakasanayan na naming magbigayan. Hindi ito pagtatago ng emosyon, kundi paggamit nito sa tamang paraan. Ano po iyon? Pagmamalasakit, sinserong sabi ng controller. Pagod ang mga piloto mula sa mahabang biyahe. Kung magbibigay kami ng utos na may kasamang inis, magiging stress pa iyon sa kanila. Kaya iniisip namin, ano kayang tono ang makakapagpakalma sa kanila? Paano kami makakatulong sa isa't isa? Hindi lang ito teknolohiya, kailangan mong gamitin ang puso mo makipagkapwa-tao. Walang masabi si Jean-Pierre. Ganito ba ang pananaw ng mga Pilipino sa trabaho? Sa likod ng teknolohiya, mayroong isang mainit na puso. Paalis na siya nang lumingon siya sa mga controller. Patuloy silang nagtatrabaho ng may focus, paminsan-minsan ay nagpapalitan ng maikling paalala. Ang kapaligiran ay propesyonal, ngunit puno ng init ng pagkatao. Nang hapong iyon, nag-isip si Jean-Pierre ng mag-isa sa kanyang hotel room. Sa labas ng bintana ang tanawin ng Metro Manila abalang-abala, ngunit sa pagitan ng mga gusali, makikita ang mga makukulay na bubong ng mga simbahan. Isang lungsod kung saan ang tradisyon at modernong buhay ay natural na magkahalo. Kumatok si Mark at pumasok sa kwarto. Kapitan, pwede po bang makipag-usap? Oo naman, tuloy ka. Umupo si Mark. Kapitan, ano po ang masasabi ninyo sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Jean-Pierre bago sumagot. Sa totoo lang, nalilito ako. Bago ako dumating, akala ko ito'y isang lugar na puro pakikisama at walang prinsipyo. Pero nang maranasan ko, iba pala. Oo, makatao sila. Pero hindi lang ito paimbabaw. Ramdam mong may kasamang puso. Ganon din po ang pakiramdam ko, sabi ni Mark. Ang ngiti ng mga ground crew, ang tono ng mga controller, ang pakikitungo ng mga staff sa airport, lahat ay may kakaibang init. Oo, sabi ni Jean-Pierre, nakatingin sa labas. Pakiramdam ko, unti-unti ko nang naiintindihan ang sinasabi ni Antoine. Nag-usap pa sila, ngunit ang sumunod na katahimikan ay hindi awkward,
Ito ay isang payapang sandali ng magkasamang pag-unawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jean-Pierre. Hindi lang dahil sa jet lag. Ang mga salita ng controller ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan para makauwi ng ligtas. Pagmamalasakit, makipagkapwa-tao. Ang mga salitang ito ay yumanig sa kaibuturan ni Jean-Pierre. Ano ang pinagkaiba nito sa turo ng kanyang ama tungkol sa perpektong kontrol? Sabi ng kanyang ama, hindi kailangan ng emosyon. Ang perpektong pagkontrol sa makina ang lahat. Ito ang pinaniwalaan niya buong buhay niya. Pero iba ang nakita niya sa Pilipinas. Sa loob ng teknolohiya, mayroong puso. 2:00 ng madaling araw, lumabas si Jean-Pierre sa kanyang kwarto. Dahil hindi makatulog, naisip niyang maglakad-lakad. Malapit lang ang hotel sa Naiya. Habang dinadama ang hangin ng gabi, naglakad siya patungo sa airport. Kahit sa kalaliman ng gabi, tahimik na gumagana ang paliparan. Buhay ang lugar na ito 24 oras. Nang makakuha ng permiso mula sa security, naglakad siya patungo sa tarmac at doon, nasaksihan niya ang isang tagpong magpapabago sa kanyang buhay. Isang maintenance crew ang may ginagawa sa ilalim ng isang eroplano. Tanging ang ilaw mula sa kanyang work lamp ang nagbibigay liwanag sa kadiliman. Nang lumapit siya, nakita niyang maingat na sinusuri ng lalaki ang isang maliit na gasgas at inire-record ito sa isang tablet. Isang lalaking nasa 40s, nakasuot ng work uniform at may hawak na basahan. Kahit ganyang kaliit na gasgas, kailangan pa bang suriin? Tanong ni Jean-Pierre. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Bakas ang gulat. Agad niyang pinunasan ang kanyang kamay gamit ang tuwalyang nakasabit sa kanyang leeg at ngumiti ng simple. Opo, sir. Kahit maliit. Hindi po ako mapapakali sa konsensya ko. Magalang niyang sagot. Kahit may punto ang kanyang Ingles, malinaw ang kanyang sinasabi. Ang bawat pasahero po kasi, pamilya ng isang tao. Kailangan nilang makauwi ng ligtas. Ang mga salitang iyon at ang sinseridad sa kanyang mga mata ay nagpatahimik kay Jean-Pierre sa kalaliman ng gabi kung saan walang nakatingin, hindi siya nagpapabaya. Sa katunayan, dahil walang nakatingin, lalo niyang pinagbubuti ang trabaho para sa kanyang konsensya. Ang kanyang kilos ay tumagos sa puso ni Jean-Pierre. Ilang taon ka na sa trabahong ito? Tanong ni Jean-Pierre. 20 taon na po, sagot ng lalaki. Na tila nahihiya. Araw-araw, pareho lang ang ginagawa. Pero kapag naiisip kong ligtas silang makakaalis at masayang makakabalik, hindi pwedeng magpabaya, makauwi ng ligtas. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw. Para kay Jean-Pierre, ang trabaho ay isang misyon na kailangang tapusin perpekto, episyente, tumpak. Pero para sa lalaking ito, ang trabaho ay pag-iingat, isang pangako sa mga taong hindi niya kilala. Pasensya na po, sabi ng lalaki. Kayo po ba ang kapitan? Oo, ako ang kapitan ng Air France. Magiliw na tumango ang lalaki at inilahad ang kanyang magaspang na kamay. Salamat po sa pagdadala sa kanila ng ligtas. Kaming mga nasa likod ng lahat, saludo po kami sa inyong mga lumilipad. Kinakamayan ni Jean-Pierre ang lalaki at nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito ay ipinagmamalaki ang kanyang trabaho, hindi isang mayabang na pagmamalaki, kundi isang nag-uugat sa responsibilidad at kabutihan. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo, taos-pusong sabi ni Jean-Pierre. Dahil sa konsensya ninyo, panatag kaming lumipad. Nag-usap sila sandali. Ang pangalan pala ng lalaki ay Lito. Nalaman niyang may anak itong babae na nasa high school at nangangarap ding magtrabaho sa aviation. Sabi ni Mang Lito, tinuturuan niya ang kanyang anak sa kahalagahan ng trabahong ito. Kailangan, tama ang ginagawa mo sa mata ng konsensya mo. Kahit walang nakatingin, nakikita ka ng Diyos at nakikita ka ng sarili mong puso. Iyan ang pundasyon ng pagkatao. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa isip ni Jean-Pierre. Kahit walang nakatingin, ang konsensya mo ay nakatingin. Ito marahil ang saloobin ng mga Pilipino sa trabaho. Sa paglalakad niya sa tarmac, nakita niya ang iba pang crew na tahimik na nagtatrabaho. Walang nagmamadali, pero walang nagpapabaya. Paminsan-minsan ay nagtatawagan sila at magaan ang kanilang samahan. May nagpupunas ng bintana ng eroplano, may sumusuri sa mga gulong. Bawat isa ay nasa kani-kanilang pwesto, tapat na tinatapos ang kanilang gawain.
Huminto si Jean-Pierre at pinagmasdan ang tanawin. Ito marahil ang tunay na perpeksyon, hindi ang malamig na katumpakan, kundi ang mainit na pag-iingat. Sa likod ng teknolohiya, mayroong puso ng tao. Ito ba ang panganib na sinasabi ni Antoine? Bulong ni Jean-Pierre sa sarili. Ang perpeksyong pinaniniwalaan niya hanggang ngayon, ang mekanikal na katumpakan, ang pag-alis ng emosyon, ang paghahabol sa efficiency iyon, ang pilosopiya ng kanyang ama. Ngunit, ang perpeksyong naririto ay iba. Nagmumula ito sa pagmamalasakit sa kapwa, puno ng pagiging makatao. Naintindihan niya ang pagkakaiba. At kapag naintindihan mo na, hindi ka na makakabalik sa dati. Ito siguro ang panganib na sinasabi ni Antoine. Mababago ang pananaw mo. Matutuklasan mong ang inakala mong tama ay hindi pala kumpleto. Ang epekto nito ay tunay na nakakayanig. Pabalik sa hotel, tiningala ni Jean-Pierre ang kalangitan ng Maynila. Libu-libong ilaw ang nagbibigay liwanag sa kadiliman. Sa likod ng bawat ilaw, may mga buhay. At bawat isa sa kanila, marahil, ay namumuhay ng tapat tulad ni Mang Lito. Kinabukasan, sa paghahanda para sa biyaheng pabalik, isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Nagkamali sa pagkakarga ng pagkain sa eroplano. Kulang daw ang bilang. Karaniwan, ito ay isang sitwasyon na magdudulot ng galit. Maaaring madelay ang pag-alis at magdudulot ng abala sa mga pasahero. Ngunit iba ang naging tugon ng mga Filipino staff. Agad na dumating ang supervisor, may tapat na paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. "Sir, pasensya na po, kasalanan po namin," sabi niya, halos magkadikit ang mga palad. Ang nakakagulat, hindi sila naghintay ng utos. Nagpakita sila ng kahanga-hangang diskarte. Sa loob lamang ng 15 minuto, hindi lang nila nakuha ang kapalit na pagkain, kundi naghanda pa sila ng dagdag na mga lokal na kakanin bilang pampalubag loob. Sa buong panahong iyon, walang nanisi. Nakatuon sila sa kung paano malulutas ang problema sa pinakamabilis at pinakamahusay na paraan. At ang mas nakakagulat, bago umalis, bumalik ang supervisor para muling humingi ng paumanhin. "Pasensya na po talaga sa abala. Naayos na po namin lahat para hindi madelay ang inyong paglipad. Nawa'y maging ligtas po ang inyong biyahe." Ang saloobing iyon, ang pagtrato sa problema na parang sarili nilang problema, ay nagparamdam kay Jean-Pierre ng hiya sa sarili niyang pagiging arogante. Sa France, ipinagmamalaki nila ang perpektong sistema. Ngunit minsan, pumapalya ang sistema. Sa mga panahong iyon, ang pinakamahalaga ay ang pagiging flexible at sincero ng tao. Ang mga Pilipino ay may pusong naghahangad ng kaayusan. Hindi ang matigas na patakaran, kundi ang pakikipagkapwa-tao at puso ang susi sa paglutas ng problema. "Salamat," tapat na sabi ni Jean-Pierre. "Ang galing ng kakayahan ninyong umaksyon," kahanga-hanga. Ngumiti ng maluwag ang supervisor. "Salamat po. Buti na lang po at hindi namin kayo naabala." Ang maliit na pangyayaring iyon ang naging huling tulak na nagpabago sa direksyon ng puso ni Jean-Pierre. Walang perpektong tao, nangyayari ang pagkakamali. Ngunit kung paano mo ito haharapin, doon lumalabas ang iyong pagkatao. Nasa cockpit na si Jean-Pierre at huminga ng malalim. Habang kinukumpirma ni Mark ang pre-flight checklist, tumingin si Jean-Pierre sa labas. Ang mga ground crew ay masiglang kumakaway. May mga ngiti sa kanilang labi. Naintindihan na niya ngayon na may kasamang puso ang bawat kilos na iyon. Ang palakaibigang boses ng controller ay narinig, puno ng konsiderasyon. Ang mga maintenance crew ay nagsasagawa ng huling pagsusuri, tinitiyak ang mga bahaging hindi nakikita. Lahat ay para sa tao, para sa susunod na pasahero. Kahit sa lugar na walang nakatingin, ibinubuhos nila ang kanilang puso. Naintindihan na ni Jean-Pierre. Ito ang Pilipinas. "Mark," sabi ni Jean-Pierre. "Opo, Kapitan. Ang init ng lugar na ito, no?" Medyo nagulat si Mark. "Bihira ko po kayong marinig na magsalita ng ganyan, Kapitan." Ngumiti si Jean-Pierre. "Nagkamali ako ng akala bago ako dumating. Pero nang makita ko, makausap, at maranasan, naintindihan ko, hindi ito paimbabaw. May puso dito. Air France 316, please confirm ready for takeoff." "Ready for takeoff, Air France 316, sagot ni Jean-Pierre. "Roger, runway 06 cleared for takeoff. Have a safe flight back." Ang huling pangungusap na iyon ay nagpainit sa dibdib ni Jean-Pierre. Have a safe flight back.
Hindi lang ito isang pormulang parirala. May kasama itong tunay na hangarin na maging ligtas sila. Roger that. Salamat, sagot ni Jean-Pierre. May init sa boses na hindi pa naririnig dati. Dahan-dahang umandar ang eroplano. Habang nasa taxiway, tiningnan niya ang NAIA. Ang paliparan na naliligo sa liwanag ay mukhang abala ngunit puno ng buhay. Pumasok sila sa runway. Buong lakas na umarangkada ang mga makina. Sa wakas, umangat sila sa lupa. Ang tanawin ng Maynila ay bumungad sa ilalim nila. Ang libu-libong ilaw ay kumikinang na parang isang kalawakan sa lupa. Paalam Maynila, bulong niya sa sarili. Babalik ako. Umakyat ang eroplano, tumagos sa mga ulap, at bumungad ang kalangitan na puno ng bituin. Hawak ni Jean-Pierre ang kontrol na puno ng isang di maipaliwanag na kasiyahan. May nagbago, talagang may nagbago. Hindi lang teknolohiya, kundi puso. Hindi lang efficiency, kundi init. Ang kahulugan ng perpeksyon ay nabago mula sa ugat. Kapitan, may iniisip po ba kayo? Tanong ni Mark. Oo, sagot ni Jean-Pierre. Iniisip ko ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Ang teknolohiya ay nagiging kumpleto lamang kapag kasama nito ang pusong may pagmamalasakit sa kapwa. Ang simpleng katotohanan iyon, nakalimutan ko. Tahimik na tumango si Mark. Ako rin po. Marami akong naramdaman sa mga nakaraang araw. Tahimik silang nagpatuloy sa pagpipiloto, ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng pag-unawa at pagkakaisa. Sa mahabang bayahe pabalik, paulit-ulit na binalikan ni Jean-Pierre ang mga nangyari sa Pilipinas. Ang boses ng controller na parang kaibigan, ang simpleng ngiti ni Mang Lito, ang mabilis na aksyon ng supervisor, ang masiglang paggawain ng mga ground crew. Lahat ay tumuturo sa iisang katotohanan. Ang trabaho ay hindi lang tinatapos, kundi ginagawa ng may puso. Ang teknolohiya ay hindi lang kasanayan. Kasama nito ang pagiging makatao. Ang perpeksyon ay hindi isang malamig at walang kaluluwang bagay, kundi nagmumula sa konsensya at init. Kapag naintindihan mo na ang katotohanan ito, hindi ka na makakabalik sa dati mong sarili. Ito ang panganib na sinabi ni Antoine. Ngunit kasabay nito, ito rin ang pinakamagandang regalo. Pagbalik sa Paris, nagbago ang tindig ni Jean-Pierre sa cockpit. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi isang tahimik ngunit tiyak na transformasyon. Ang pakikipag-usap niya kay Mark ay naging mas magalang. Ang pagsagot niya sa air traffic control ay puno ng respeto. Ang unang nakapansin nito ay si Mark mismo. Sa isang biyahe, nagkamali si Mark ng pag-input ng altitude kahit na itama niya agad. Kung dati, siguradong sisigawan siya. Ngunit mahinahon na sinabi ni Jean-Pierre, "Okay lang, Mark. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, napansin at naitama mo agad." Gulat na napatingin si Mark kay Jean-Pierre. Ang kapitan na laging humahabol sa perpeksyon ay nagsabi ng ganoon kalumanay na salita. Ilang araw ang lumipas. Kinailangan nilang umikot muli bago lumapag dahil sa masamang panahon. Makapal ang hamog sa airport at mahirap ang visibility. Ibinasura nila ang unang attempt at nagpasya silang mag-antay sa himpapawid. Kung dati, maiinis siya. Ngayon, iba na. Huwag tayong magmadali, Mark. Ang kaligtasan ng lahat ang pinakamahalaga, kalmadong desisyon ni Jean-Pierre. Lahat sila gustong makauwi ng ligtas. Maghintay tayo ng may pasensya hanggang gumanda ang panahon. Makalipas ang 30 minuto, gumanda ang panahon. Ang pangalawang attempt ay naging perpektong landing. Nagpalakpakan ang mga pasahero sa loob ng cabin. Masaya na nakarating sila ng ligtas. "Kapitan, may nagbago po talaga sa inyo," sabi ni Mark. Tahimik nang umiti si Jean-Pierre. "Natutunan ko sa Pilipinas, ang teknolohiya ay dapat may kasamang puso para maging kumpleto." "Sa Pilipinas po?" "Oo," sabi ni Jean-Pierre, nakatingin sa labas. Ang mga tao doon naglalagay ng puso sa kanilang trabaho. Kahit walang nakatingin, hindi sila nandaraya. Hindi ito porma lang. Dahil tinatrato nila ang kapwa nila bilang tunay na kapwa. Tahimik na tumango si Mark. Ang mga salita ni Jean-Pierre ay may bigat ng karanasan. Ilang linggo ang lumipas. Inilabas ang bagong schedule. Hinanap ni Jean-Pierre ang isang partikular na salita, bahagyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang makita niya ito, napangiti siya. Mayroon na namang biyahe patungong Maynila sa susunod na buwan. Kinuha niya ang kanyang panulat at binilugan ito. Wala nang takot.
Sa katunayan, gusto niyang muling maranasan ang kapaligirang iyon na puno ng pagiging makatao. Gusto niyang makita muli ang mga tapat na taong iyon. At sa pagkakataong ito, gusto niyang lumipad ng may puso, tulad nila. Nagulat ang katabi niyang si Mark. "Jean-Pierre, Maynila na naman? Hindi mo ba tatanggihan?" "Hindi," mahinahong sagot ni Jean-Pierre. "Sa katunayan, gusto kong pumunta." Hindi makapaniwala ang mukha ni Mark, ngunit hindi ito pinansin ni Jean-Pierre. Sa gilid ng kanyang schedule isinulat niya, upang muling madama ang tunay na init. Nang gabing iyon, tinawagan ni Jean-Pierre ang asawang si Sophie. "Sophie, sa susunod na buwan, pupunta na naman ako ng Maynila. Kumusta ang huling biyahe mo? Hindi ba't iyan ang rutang iniiwasan ng lahat?" Bahagyang natawa si Jean-Pierre. "Noong una, nalilito rin ako, pero napakaganda ng Pilipinas. Ang kabaitan ng mga tao, ang kanilang pag-iingat, ang pagiging makatao, lahat ay maganda." "Mabuti naman kung ganoon," masayang sagot ni Sophie. "Ang mahalaga, masaya ka. Pero ano ba ang espesyal doon?" Nag-isip si Jean-Pierre. Mahirap ipaliwanag sa isang pangungusap, pero ang mga tao doon, hindi nila tinitingnan ang trabaho bilang isang malamig na gawain, kundi isang responsibilidad sa kapwa. Kahit walang nakatingin, ginagawa nila ang tama para sa kanilang konsensya, at iyon ay natural sa kanila. "Napakaganda niyan." "Oo," sabi ni Jean-Pierre, nakatingin sa labas. "Gusto ko ring magbago. Hindi lang teknolohiya. Gusto kong lumipad ng may puso, ituring ang bawat pasahero bilang pamilya." Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Jean-Pierre ang kalangitan ng Paris. Tila mas maliwanag ito kaysa dati. Naintindihan niyang hindi ang mundo ang nagbago, kundi ang kanyang mga mata. Nakikita na niya ang mga bagay na hindi niya nakikita noon. Sa trabaho, naging usap-usapan ang pagbabago ni Jean-Pierre. Ang mga feedback mula sa mga pasahero ay tumaas ng husto. "Narinig ko, pinupuri ng mga pasahero ang pagpipiloto ni Kapitan Dubois," sabi ng operations head na si Antoine. "Mayroon ka bang sikreto?" Nag-isip si Jean-Pierre. "Wala naman akong ginawang espesyal. Sinusubukan ko lang ituring ang bawat pasahero bilang tao. Iyan ang pinakamahirap gawin," natawa si Anton. "Pero nagagawa mo ito ng natural. Napakahusay." Habang nakikinig, naisip ni Jean-Pierre ang mga Pilipino. Wala silang ginagawang espesyal. Dala lang ng pag-aalala, ginagawa nila ng buong husay ang mga bagay na dapat gawin, at naintindihan ni Jean-Pierre na ang dapat gawin na iyon ay ang pinakamahirap sa lahat. Nalalapit na ang kanyang pangalawang bayahe sa Maynila. Isang araw bago umalis, naghahanda si Jean-Pierre sa bahay. Inayos ang uniforme, sinuri ang mga dokumento, ngunit sa pagkakataong ito, naghanda rin siya ng isang maliit na sulat para ito kay Mang Lito, ang maintenance crew na nakilala niya. Kahit simple ang kanyang Ingles, isinulat niya ng may puso. "I was deeply moved by your attitude towards work. I want to fly with conscience, just like you." Sa kanyang pangalawang pagdating sa Maynila, habang lumalapat ang eroplano sa runway, napuno si Jean-Pierre ng isang di maipaliwanag na pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-uwi. Pangalawang beses pa lang niya, ngunit parang matagal na niya itong kilala. Ginabayan ng mga ground crew ang eroplano. Ang kanilang kilos ay kasing husay ng dati. Ngunit ngayon, alam na niya ang kahulugan sa likod nito. Hindi ito mekanikal na katumpakan, kundi isang pagkakaunawaan na may puso. Pagbaba ng eroplano, nagtungo si Jean-Pierre sa maintenance area. Gusto niyang makita si Mang Lito. Sa kabutihang palad, nandoon siya, nagsusuri ng eroplano. "Mang Lito," tawag ni Jean-Pierre. Nag-angat ng tingin si Mang Lito, nagulat, at pagkatapos ay ngumiti ng simple. "Kapitan Dubois, nagbalik po kayo." "Oo," sabi ni Jean-Pierre. At inilahad ang sulat. "Ito ay isang pasasalamat para sa iyo." Kinuha ni Mang Lito ang sulat, nahihiyang ngumiti, at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. "Salamat po, sobra naman po kayo. Ang mga sinabi mo ang nagpabago sa akin," sabi ni Jean-Pierre. "Iyong, kahit walang nakatingin, ang konsensya mo ay nakatingin, hindi ko iyon makakalimutan habang buhay." Napakamot ng ulo si Mang Lito. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, pero masaya po akong marinig iyan mula sa inyo." Nag-usap sila sandali. Nalaman niyang ang anak ni Mang Lito ay nagsimula ng mag-aral para maging isang aircraft maintenance technician. Sa pagtingin sa likod ng kanyang ama,
Marahil ay naintindihan na niya ang kahulugan ng trabahong ito. Bago maghiwalay, sinabi ni Mang Lito, Kapitan Dubois, kung may oras kayo, bumisita po kayo ulit sa Pilipinas. Palagi po kayong welcome dito. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa puso ni Jean-Pierre. Ilang buwan ang lumipas, isang di pangkaraniwang bagay ang nangyari. Dahan-dahang dumami ang mga pilotong nagboboluntaryo para sa ruta ng Maynila. Sila ang mga taong naging interesado matapos marinig ang kwento ni Jean-Pierre. Ang rutang dating kinatatakutan ay unti-unting nagiging isang sikat na destinasyon, at lahat ng bumabalik mula sa Maynila ay iisa ang sinasabi, nagbago ako. Nagbago ang paraan ko ng pagtingin sa mundo. Ganito pala ang pagmamalasakit. Gusto kong bumalik. Tahimik na napangiti si Jean-Pierre, na itanim na ang binhi. Mula sa isa, naging dalawa, mula sa dalawa, naging apat. Ganito kumakalat ang kabutihan. Ang panganib na sinabi ni Anton ay ang pinakamagandang regalo pala. Isang araw, sa airport, may napansin si Jean-Pierre na nahulog sa sahig. Isang maliit na pitaka. Dati, marahil ay lalagpasan niya lang ito. Ngunit ngayon, iba na. Huminto siya at pinulot ito. Isang janitor ang lumapit sa kanya. Salamat po, Kapitan. Ang bait ninyo naman. Hindi, ngumiti si Jean-Pierre. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama. Ang kahulugan ng mga salitang iyon na natutunan niya sa Pilipinas, naiintindihan na niya ngayon. Hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ay ang paggawa lang ng nararapat sa iyong konsensya. Iyon lang. Ngunit ang iyon lang na iyon ay ang pinakamahalaga sa lahat. Isang gabi ng taglamig, nakapalibot ang pamilya ni Jean-Pierre sa hapagkainan. Ang asawang si Sophie, ang 15 taong gulang na anak na lalaki, at ang 15 taong gulang na anak na babae. Isang mainit na hapunan. Papa, bumait ka lalo ngayon, sabi ng kanyang anak na babae. Mas nakakatakot ba ako dati? Tanong ni Jean-Pierre. Kapag may hindi perpekto, nagagalit ka, sabi ng kanyang anak na lalaki. Ngumiti si Sophie. Mula noong pumunta ka ng Maynila, nagbago ka, mahal. Oo, tumango si Jean-Pierre. May natutunan akong mahalagang bagay. Mas mahalaga ang puso kaysa sa perpeksyon. Ano pong ibig sabihin nun? Tanong ng kanyang anak na babae. Nag-isip si Jean-Pierre. Halimbawa, itong hapunan. Ang luto ni Mama, marahil ay hindi ito pang Michelin star kahit masarap, pero dahil ginawa niya ito ng may pagmamahal para sa pamilya, ang pusong iyon ang mas mahalaga sa lahat. Naging malambot ang tingin ni Sophie. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sabi ni Jean-Pierre, at hinawakan ang kamay ng asawa. Sa lahat ng ito, salamat. Nahihiyang napangiti ang mga bata, ngunit ang ngiting iyon ay mainit at masaya. Ang kalangitan na nakikita mula sa cockpit ay mas gumanda kaysa dati dahil nakikita na niya sa kabila ng teknolohiya ang mga ulap ng pagmamalasakit, ang hugis ng mga ulap, ang laro ng liwanag at anino, ang tunog ng hangin, lahat ay mas malinaw kaysa dati. Isang araw, sinabi ni Mark, Kapitan, ang pagpipiloto ninyo ngayon parang sining na. Sining? Natawa si Jean-Pierre. Hindi naman, may puso lang. Pero iyan po ang pinakamahirap sa lahat, sabi ni Mark. Gusto kong maging tulad ninyo, Kapitan. Isa ka ng mahusay na piloto, sabi ni Jean-Pierre. Ang gusto ko lang tandaan mo, mahalaga ang teknolohiya, pero hindi ito sapat. Nagiging kumpleto lang ito kapag may kasamang puso. Seryosong tumango si Mark, may liwanag ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Isang araw, ipinatawag ni Antoine si Jean-Pierre. Sa opisina ng operations head, silang dalawa lang ang nag-usap. Jean-Pierre, nagbago ka nga, sabi ni Antoine. Opo, tapat na inamin ni Jean-Pierre. Binago ako ng ruta sa Maynila. Sa totoo lang, lumipad na rin ako dati sa ruta ng Pilipinas, sabi ni Antoine. Pero 10 taon na ang nakalipas. Talaga po? Oo. Tumanaw sa malayo si Antoine. Ang pagmamalasakit na naramdaman ko noon, buhay pa rin sa puso ko hanggang ngayon. Kaya ko ipinasa sa iyo ang rutang iyon. Naisip ko, kung ikaw, siguradong may maiintindihan ka. Salamat po. Ngumiti si Antoine. Nalagpasan mo ang inaasahan ko. At ngayon, naiimpluwensyahan mo pa ang ibang piloto. Wala nang mas sasaya pa riyan. Sabay silang tumingin sa labas. Sa runway, sunod-sunod na lumilipad ang mga eroplano. Bawat isa ay may dalang iba't ibang buhay: piloto, pasahero, maintenance crew, controller.
Ang puso ng lahat ay nagkakaisa sa himpapawid. Ngayon, buwan-buwan nang lumilipad si Jean-Pierre sa ruta ng Maynila. Bawat punta niya, may bago siyang natutuklasan sa ganda ng Pilipinas. Ang kabaitan ng mga tao, ang katapatan sa trabaho, hindi ito kumukupas. Sa isang biyahe mula Maynila, isang pasahero ang nagkasakit. Agad na nagdesisyon si Jean-Pierre na mag-emergency landing sa pinakamalapit na airport. Dati, marahil ay iisipin niya ang delay sa schedule. Ngayon, iba na. Mga Ginoo at ginang, paumanhin po. Dahil sa isang medical emergency, kailangan nating mag-emergency landing. Para po sa kaligtasan ng lahat, hinihiling namin ang inyong pangunawa. Walang reklamo sa loob ng cabin. Sa halip, mga boses ng pag-aalala ang narinig, naintindihan ng mga tao. Naging matagumpay ang landing at ligtas na naidala sa ospital ang pasahero. Matapos iyon, nagpatuloy ang biyahe. Kahit 3 oras silang huli sa pagdating, sa pagbaba ng mga pasahero, pinasalamatan nila si Jean-Pierre. Kapitan, salamat sa desisyon ninyo. Ingat po. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Bawat pasahero ay tinanguan ni Jean-Pierre ng may ngiti. Ito ang natutunan niya sa Pilipinas, isang interaksyon na mula sa puso. Ano ang profesionalismo? Alam na ni Jean-Pierre ang sagot. Hindi lang ito perpektong teknolohiya. Ito ay teknolohiya na may kasamang puso para sa kapwa. Ang katapatan na gawin ang tama kahit walang nakatingin. Ang pag-iingat na may kasamang puso, hindi lang porma. Ang lahat ng ito, kapag pinagsama, ang bumubuo sa isang tunay na profesional. Ang itinuro sa kanya ng Pilipinas ay ang esensya ng trabaho. Hindi ito isang gawain, kundi pag-iingat. Hindi ito obligasyon, kundi konsensya. At higit sa lahat, ang koneksyon ng tao sa kapwa. Ngayon, lumilipad na naman si Jean-Pierre. Hawak ang kontrol, iniisip niya, sa eroplanong ito, may daan-daang buhay. Ituturing ko ang bawat isa sa kanila bilang pamilya. Maingat, may puso, at ligtas silang ihahatid sa kanilang patutunguhan. Ito ang bagong pilosopiya ni Jean-Pierre sa pagpipiloto. Hindi ang perpektong kontrol na natutunan niya sa kanyang ama, kundi ang pagpipiloto ng may puso na natutunan niya sa Pilipinas. Kapag ang teknolohiya at puso ay nagkaisa, doon isisilang ang tunay na perpeksyon. Ang mga pilotong dating takot sa ruta ng Maynila, ngayon ay lumilipad ng may pagmamalaki. Dahil alam nilang sa lugar na iyon, sila ay lalago mula sa pagiging isang technician tungo sa pagiging isang tunay na profesional. Ikaw, sa iyong trabaho, naglalagay ka ba ng puso? Kahit walang nakatingin, tapat ka ba sa iyong konsensya? Hindi lang porma, kundi may kasama bang tunay na pagmamalasakit ang iyong pakikitungo? Ang kagandahan ng Pilipinas ay hindi nakikita, ngunit ito ay tiyak na naroroon. Nagpapakita ito sa anyo ng diskarte, pakikipagkapwa-tao, at konsensya. At mayroon itong kapangyarihang tumawid sa mga hangganan at baguhin ang puso ng isang tao. Pakiusap, ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Salamat sa iyong pagbabasa.